Naku po, nag-iiyak ka na ho. Itong mga didilis. Paano hindi iiyak? Ay inutos na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talagang ombudsman na si Boyeng Remulla na panagutin, ikulong si Sara Lustay Duterte. Ay kaya pala naman umiiyak itong mga ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ang araw na hindi makakalimutan ni Sara Lustay Duterte. Ito ang araw, ito ang buwan at petsa na hindi makakalimutan ng mga didilis, ng mga senador ni Sara Lustay Duterte. Ito ang araw na napakaraming umiiyak na mga didilis at syempre ang umiiyak na senador ni Sara Lustay Duterte. Hindi ho ito makakalimutan na araw na ito, petsa, mga kaibigan, sapagkat ito na sa wakas ang kinakaharap na bangungot ni Sara Lustay Duterte. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, matindi ho ito dahil binigyan na ng katuparan ang hinihiling ng taong bayan na mapanagot itong si Sara Lustay Duterte dito ho sa confidential funds na pera ng taong bayan. Yang confidential funds na yan na biglang napako, biglang nabaon sa limot. Kaya't ngayong araw na ito ho, mga kaibigan, ay hindi makakalimutan ni Sara Lustay Duterte at ng kanyang mga taga-suporta sapagkat dito ho sa ibabahagi ko sa inyo, mga kaibigan, Sara Duterte, ito ang kanyang matinding sinapit. Mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganun, lubos nitong maunawaan. Ito. Nalalanda si Justice Secretary Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano mga plano ni Remulla bilang bagong ombudsman? Napaka-importanteng mahalaga, mga kaibigan, na marinig, malaman niyo ho ito. Dahil dito sa bagong talagang ombudsman ay marami ho ang kapakipakinabang ng taong bayan ho dito. At dito rin niyo matutuklasan na inutos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itong si Sara Duterte ay managot at iba pang mga tiwaling opisyal. Ibig sabihin, ikulong si Sara Duterte. Paano ikukulong? Dadaan ho sa tamang proseso. Ito. Julius, wala raw sisinuhin si Justice Secretary Boyeng Remulla matapos kang maitalaga bilang bagong ombudsman. Nangako rin siyang pananagutin agad ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na matagal ng panawagan ng taong bayan. Sa kabila ng mga agam-agam, si Justice Secretary Boyeng Remulla ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong ombudsman. Di madali ang daan ni Remulla. Sinampahan pa siya ng reklamo ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalaunan ay ibinasura ng ombudsman. Ngayon, siya na ang tanod bayan. Pangako niya, transparency at accountability. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan. Ayon kay Remulla,
Ayan mga kaibigan, matindi ho ang mga binitawan nitong bagong talaga na ombudsman na si Boying Remulla. Ito ang hinahanap ng taong bayan na mapanagot. Itong si Sara Lustay Duterte, unang-una mga mahal kong taga-subaybay. Ay pag sinabing mapanagot, ay nandyan ho kalakip ang makukulong, ikukulong, basta't mayroong sapat na ebidensya. Kaya mismong si Pangulong Marcos ang nagbilin na panagutin ang mga tiwaling opisyal. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan. Nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Mabigat ang tungkulin ni Remulla. Hahawakan Nako! Ay kaya pala naman, gusto na magtago ni Sara Maupusit Duterte. Mga kaibigan, ito pa, patapusin po natin niya mga kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, mula administratibo hanggang kriminal. Isusumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang mga ebidensya kaugnay ng maanumalyang flood control projects na posibleng humantong sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Hindi raw papayag si Remulla sa mga taktik. Ayan na, nako, eto na ang pangungot ni Sara Lustay Duterte. Mga kaibigan, talagang kaya pala naman nataranta na ito, mga mahal kong taga-subaybay. At yan napakaliwanag sa ibinahagi ko sa inyo na inutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itong si Sara Lustay Duterte at iba pang mga sangkot sa katiwalian ay kailangang managot. At siyempre, pag sinabing managot, ito ay ikukulong kapag nasampahan ho ng kaso. Nandiyan na ho sa ombudsman ang kaso at matitibay na ebidensya laban ho kay Sara Lustay Duterte. Kaya't uunahin ho ni Ombudsman Remulla kapag may pagkakataon ho, mga kaibigan, ay ibabahagi niya sa atin sa lalong madaling panahon. At karapatan naman nila na ibahagi na pinagtutuunan ng pansin itong kaso ni Sara Lustay Duterte. Sinasabi ho nung iba, lalo na itong mga didilis, ang pinupuntirya ho ay si Sara Lustay Duterte para ikulong. Kahit yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsasabi din na ikulong. Ikukulong si Sara Lustay Duterte, kaya itinalaga na ombudsman itong si Boying Remulla. Ay nananaginip tayo ng gising. Nung panahon na itong nanunungkulan, itong dating ombudsman na nagretiro, ay wala akong kapaki-pakinabang ang taong bayan. Natutulog ko sa pansitan at ang pinagsisilbihan ay isang side lang. Itong mga Duterte para iligtas sa anuman na ikangapoy mga anomalya na pinupukol sa kanya. Kaya't ngayon itong kampo ng didilis, mga senador na didilis, mga taga-suporta ng mga didilis ay umiiyak dahil dito sa galawan ni Remulla, ito po ay may probe na walang sinasanto. May mga pinakulong na ito na matataas na tao. Kaya dito sa puntong ito ay maliwanag Sara Lustay Duterte, isa ang pupuntahan sa lalong madaling panahon. Kasong plunder, wala itong piyansa. At siyempre, nakakulong ito habang nililitis ang kaso, katulad ng nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada at marami pang iba na mandarambong magnanakaw ng taong bayan, ng pera ng taong bayan. Muli po, bigyan natin ng part 2 sa like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Alam po.